Dahil sa kagustuhan natin na mas marami pang ma-share na kaalaman tungkol sa photography, kahit naman isang bagay na gusto kong maintindihan ng lahat na karamihan ng mga photographer na merong na-share ay limitado rin sa kanya-kanyang genre. Katulad ng ako, mainly landscape photography, architectural photography, at saka siyempre basic photography. Pero dahil sa kagustuhan natin na mapalawak pa yung series natin, na simplehan lang natin, magpapasok ako ng tag team partner para sa video na ito. At dahil doon, tatawagin ko ang aking kaibigan at isang napakatagal nang kasama sa Camera Club, si Amen Alcoriza. So, si Amen ay isang sports videographer and photographer. Dahil nga, hindi ako magmamarunong sa sports photography, si Amen ang magbibigay sa atin ng tips para sa sports. So dahil dyan sa video na ito, pag-uusapan natin ang basics ng sports photography. Pero tulad ng dati... Wait, teka lang. Oh, Simplihan lang natin. oo, siyempre. Okay, so bago ang lahat, Amen, pakilala ka sa kanila. Hi guys, ako nga pala si Amen Alcoriza ng Phantom Highlights. And nagsushoot din ako for Tamron. And nagsushoot din ako ng basketball at saka motorcycle racing. Okay, so siguro unang-unang tanong para din makilala ka pa nila lalo. Paano ka nag-start ng sports photography and video? Nagsimula ako mag-sports photography nung nawalan ako ng trabaho. And gusto ko na parang yung passion ko for basketball at yung passion ko for photography, for camera, ay mapagsama ko at the same time ma-enjoy ko. So doon nagsimula yung interest ko na mag-shoot ng mga maliliit na liga hanggang sa, fortunately, mayroon ng mga big leagues na nagkakaroon ng interest dun sa style ng shooting ko. Ano yung pinakamagandang approach para magsimula? Kasi syempre hindi ka naman basta-basta makakapasok sa big leagues or kahit na mga regular na liga, hindi ka basta-basta pwede mag-shoot. So, kung halimbawa isang viewer ng series na to nanonood ngayon, tapos meron siyang pwedeng gawin sa araw na to mismo, ano yung pwede niyang gawin para makapagsimula? Masasuggest ko, right away, kunin mo yung camera mo, punta ka sa nearest basketball court. Kung mahilig ka sa basketball, punta ka sa pinakamalapit na basketball court, mag-aya ka ng mga players na naglalaro doon. Pwede ba kitang i-shoot? Pwede ko ba kayong picturean? Bibigay ko sa inyo yung output. And from there, upload mo yung footages. Doon mo malalaman kung para sa'yo ba talaga yung sports photography or not. Sige, bago tayo maging totally educational, total naka-t-shirt ka rin naman ng Tamron at isa kang Tamron ambassador. Ano yung current na laman ng bag mo? Most of the time, ang laman lang ng bag ko for sports, Sony A7 IV, Tamron 70-180, and Sony 135 1.8 GM. Ano yung dahilan kung bakit A7 IV yung napili mo? Dalawa yung sagot dito, one for photo, one for video. Bakit for photo siya yung napili mo? For photo kasi una, yung standard na meron kang 10 frames per second sa photo, pasok na pasok yun sa sports. And yung 33 megapixel na meron ang A7 IV, doon siya may space to crop kung kailangan mo mag-crop. Plus yung science, yung color science ng Sony is a good thing for me. Madali siyang i-edit. So focusing wise din, isa na rin yun dahil sobrang bilis ng eye focus niya and face focus niya. Kapag tinatrack mo yung basketball player, especially kapag fast-paced yung game. Okay, pagdating naman sa lenses, whether kung Tamron or Sony yung ginagamit mo, pagdating sa focal length, ano yung nagiging basis mo sa pagpili sa kanya? Ang go-to lens ko talaga for sports is 70-180 dahil yung versatility niya plus yung reach niya. So, para sa sports kasi, hindi ka makakalapit sa mga players, especially pag professional sports. So, kailangan mo ng extra reach. The good thing about Sony A7 IV ay meron siyang crop mode. So, yung 70-180 ko nagiging 150 to 300 something, but I still keep the 2.8 aperture. So that's one good thing. Another is for kapag naka 70 to 180 ka, pwede kang mag wide shot kung malayo ka at makagawa ka ng establishing photos and close-up shots para mas makuha mo yung intensity ng game. Halimbawa naman sa ibang sports, for example,
ano yung mga lens choices mo para sa ganun? And bakit? For other sports, I shoot motorcycle racing. I have a Tamron 150 to 500. So, mas malayo yon dahil sa racing, hindi ka talaga pwede pumasok at kumlose up sa mga motorista dahil sobrang bilis nila. And yung extra reach mo will help you mas maging unique yung shot mo dahil most of the time kapag photographers ng racing dito sa Pilipinas, wide shot sila and then they just crop in. But if you have the right lens, kung meron kang right lens para sa racing, doon mo makukuha yung close-up talaga na high quality. And I think at the same time, parati naman yung mga ganong sport daytime no? So Yes. medyo hindi mo kailangan problemahin yung aperture Yes. at that point. Sige, next naman pag-usapan natin yung settings. I think yun din yung isa sa mga pinaka gustong malaman ng mga gustong matuto ng sports. Himayin natin sa Into the Triangle. Simulan natin sa... Bago yan, siguro, dalawahin natin yung sagot. Isang low light situation, halimbawa indoor na hindi maganda yung lighting, saka yung maganda yung lighting katulad ng court na ganito. So, unahin natin ISO para sa maganda or well-lit na situation. Okay, for ISO, kapag a well-lit situation katulad nito, usually ang ginagawa ko is two things. Either auto ISO or pinaglalaruan ko yung ISO sa ISO 200, not 100, ISO 200 para may konti pa rin siyang detail hanggang 800. And then nag-a-adjust ako sa shutter speed. Okay. Bakit hindi 100? Medyo digitalized yung output ng 100 for me and gusto ko yung kahit paano may grain siya para may detail pa rin yung picture. Okay, so that's something na sobrang importante actually kasi syempre ang karamihan na understanding kapag 100, yun yung pinakamaganda. Pero nasa taste mo pa rin kasi, 'di ba? So I really appreciate kung bakit sinasabi mo na better at that point kasi malaking factor yung preference mo. Sige, sa low light situation. For low light situation, katulad ng mga liga sa labas, sa barangay na madidilim, ang ISO ko, believe it or not, umabot ng 25,600. That's one good thing din sa Sony A7 IV na kahit naka 25,600 ka na, maganda pa rin yung output. And at the same time, it is grainy, pero madali siyang linisin post-process and usable pa yung image. Okay. Sige. Sa pagdating naman sa aperture, I think you can give one answer para dun sa dalawang magkaibang sitwasyon na yun. Yeah, for aperture, kung kaya mo mag 2.8, 2.8. The lowest that you can go is better. Okay. And then of course, for shutter speed, for low light, or siguro, kumbaga, ano yung ranges na gusto mo ma-achieve and bakit very important yung shutter speed na yun? Yeah, pinaka main important na ng sports photography sa lahat sa triangle settings is yung shutter speed talaga. Dahil doon mo malalaman doon mo magagawa kung ano man yung target mo na ma-capture. So for me, kapag gusto ko ng sharp image, I go for 1/1000 shutter speed. Doon, kahit gaano kabilis yung player, magiging sharp pa rin yung kuha mo sa kanya, hindi blurry, walang motion blur na nakikita. But ang con nun ay madilim. So for hindi magandang situation na madidilim, like example, Barangay Liga, hindi mo kayang mag 1,000 shutter speed kahit na mataas yung ISO mo. Ngayon, magko-compromise ka. Ibababa mo ngayon yon. The max that I can go is 1/500. So 1/500, medyo blurry pa rin yung image mo, but kung sasabayan mo talaga ng motion mo, yung motion ng player, makukuha mo yung sharp image. Ano yung pinaka-importanting bagay na hindi related sa camera mo? Pinaka-importanting bagay for sports photography na hindi related sa camera, I think anticipation at saka yung knowledge mo sa game. Kapag alam mo yung game na sinushoot mo, whether it's basketball, volleyball, or even frisbee, dapat alam mo yung game. Kapag alam mo yung game, ma-anticipate mo kung ano yung gagawin ng player, mas masasabayan mo yung motion ng game. Okay, so very important pa rin kahit na hindi ka talaga naglalaro ng sport na yun, at least alam mo kung ano nangyayari. Last question, piece of advice, the best piece of advice
na mabibigay mo para sa isang nagsisimula ngayong araw? Shoot for free? Shoot for free, bakit? Shoot for free kasi doon nagsisimula lahat eh. Especially sa basketball industry, sa sports industry, sobrang liit niyan. And hindi nila makikita yung talent mo or yung skill mo kung hindi mo i-market yung sarili mo, kung hindi mo i-introduce yung sarili mo. And the way to introduce yourself is to shoot for free. At ayun, pasalamatan natin si Amen para sa napakagandang tips na yon. At syempre, follow nyo siya sa kanyang mga social media platforms on Instagram and Facebook. And ipopost ko din yung link sa video Alright. na ito. At syempre, kung meron pa kayong mga tanong, uobligahin natin si Amen na sagutin yan sa comment section. Tulad ng dati, sinisimplihan lang natin.